Bisa Juvenile Justice and Welfare Act natin, 15 years old and below is exempted from criminal liability ayon sa batas natin. Noon, below 8, no criminal liability yan. Below 9 rather. I'm sorry, below 9. Above 9, under 12, tignan ng fiscal o if there is really malice or a violent character. Noon, 12 hanggang 16, apply na yung law. Pero usually, yung bata talagang nire-release. Here comes Pangilinan. You know what the guy did? Yung problema natin ngayon. Yung mga hold-upper na, yun yung nakikita ninyo noon na sa Dewey Boulevard. Nakikita ninyo nag-snatch, takbo dito, takbo doon, nakukuha sa camera. And do you know, I said, why they are so bold to do that, daring? Because they have been previously, sa experience nila, under the Pangilinan law. Hindi ka makulong. Kung yung 15 years old, papasok ka ng bahay, sasaksakin ka, patayin ka, tapos kunin mo yung kinuha yung pera. Pagdating doon sa stasyon, sabihin ng police, report ng recorded, go where you want. That increased the number of, and the Congress that went along with it. Yung mga abogado, tanungin ko siya, buhay pa man kayo. Yung members of the Congress, hindi ba ninyo binasa ng gusto yan? Kaya doon nagsimula ang police na magsabi, minor yan, wag yan. Hindi yan. Kaya lumalaban. Even if it's a minor, dadalhin talaga sa estasyon yan. For recording. Kasi may complainant eh. Hindi mo pwedeng bitawan dyan na basta-basta palakarin mo lang. Even if they are minors, and even if there is a Pangilinan law. Actually, wag kayong bumoto. Ang dalawa lang yan. Gordon pati Pangilinan. Matagal na yan dyan sa Senado. Opo, bilang panghuli na lang po, dito po sa controversial na juvenile justice law, ano po yung kakaharapin ng mga batang ito po sa ilalim ng naturang batas? Bisa Juvenile Justice and Welfare Act natin, 15 years old and below is exempted from criminal liability ayon sa batas natin. Sa sitwasyong ito at base po sa edad ng mga bata is titingnan lang po natin kung ano ang pwedeng magawa po ng ating batas sa sitwasyon na ito. Opo, so hindi sila ikukulong sa regular na kulungan? Yes po, yes po. Saan wala sila... po tayong kulungan para sa bata. Opo, saan sila ididetine? Ito turnover po natin yan ayon sa batas sa DSWD. Meron po bang kung hanggang ilang araw sila hawak ng DSWD? Wala po yan. Pag-uusapan pa po yan ng parents. Ang parents po kasi is itatap yan ng DSWD. Magkakaroon po yan sila ng mga interventions. Opo, wala po bang sinasabi ang batas na pagsapit ng edad na meron ng criminal liability, doon sila papanagutin? Like halimbawa, dito sa case na ito, 15 below, pagsapit nila ng 16, doon sila yung accountability nila. Walang ganun po ang sinasabi ng batas? Pag above 15 po is doon po kukuhanan ng discernment yung bata if aware ba siya or nadidiscern ba niya yung ginawa niya, and magkakaroon po yan ng intervention or diversion. Ang korte po ang magde-decide niyan. Opo. So, linawin ko lang, pagsapit nila, yung mga batang yan, pagsapit nila ng 16, muli silang haharap sa otoridad? Hindi po. Pag halimbawa, ang saad ng batas 15 below is criminally exempt yan. Pag above 15 po is kung may discernment po yan is i-undergo po ng program, yung tinatawag na diversion program, which is ang court po ang magdedetermine kung isang taon yan or hanggang kailan or i-delay po ang sentence na sinasabi nyo. Ang court po ang magdedetermine yan. Opo.